Import ng Farm Fresh na bad trip. Nasupalpal ng PLDT. Bagong signal import. Grabe, halimaw. Di nagsisi sa pagkuha sa kanya at pressure. Syempre today ay kasama niya ibibigay nating ang next game schedule na magaganap sa October 28, 2025. Syempre, latest team standing as of now. Sa Pool A at Pool B at sino na nga ba ang posibleng pasok sa top 2 teams sa every pool. Individual stats, sino-sino nga ba ang nangunguna sa best spikers, best scorer at iba pa. Grabe makakuha ng award after ng conference. At syempre game result kahapon. Ano nga ba ang nangyari at bigyan natin ng konting review ang laban. At latest update na talaga namang isosurpresa kayo. And before that guys, please naman, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe dito sa bago kong channel, Philippines Volleyball TV. Maraming salamat, isang subscribe lang. Talaga namang masayang-masaya na ako. Thank you very much. Unahin po muna natin ang game result kahapon at syempre, bigyan natin ng review ang naging laban. Nanalo nga sa first game in 5 sets ang sinalaban sa NXT sa mga scores na 25-21, 23-25, 20-25, 25-15 at 16-14. Player of the game ay si Erica Santos na may 21 points. Samantalang sa second game naman kahapon, nanalo nga ang PLDT kontra sa Farm Fresh sa loob ng 4 sets sa mga scores na 22-25, 25-23, 25-14 at 25-16. Player of the game ay si Davison na may 20 points. Bigyan muna natin ng konting review ang naging laban kahapon. Unahin natin sa first game sa laban nga ng NX LED versus Signal. Well, lumakas nga ang kanilang import na sinasabing mahina daw at ngayon ay talagang nag-ariba ngunit talo pa rin sila. Ngunit inabot ng 5th sets ang laban kontra sa napakalakas din na Signal. Ang bagong import din ng Signal ay naghalimaw agad para naman syempre pressure siya dahil pinalitan niya yung dating import ng Signal kaya ngayon ay dapat 100% siyang galingan at naipanalo rin. Samantalang sa laban naman ng PLDT versus Farm Fresh, ginulat ng PLDT ang lakas ng Farm Fresh ngayon dahil yung undefeated ay binigyan din nila ng pagkatalo. Nasupalpan din at medyo parang galit din ang import ng Farm Fresh kapag nabablock ito at syempre kapag nag-e-error. Ganun pa man ay naging maganda ang laban sa first set dahil nakuha ng Farm Fresh, ngunit sa second set ay talagang dikit ang laban. Pagdating ng third at fourth ay talagang napag-iwanan ang Farm Fresh dahil nga parang nawalan na ng gana. Ganun pa man ay maging maganda rin ang laban kaya good luck na lamang sa mga susunod na game o natitirang games. Yan na nga ang review. Ngayon nga ibibigay po natin ang latest team standing as of now, October 26, 2025 hanggang October 28. Before the laban, ang nangunguna po sa Pool A ay ang PLDT na 3-1, Farm Fresh 3-1, Chocomucho 2-1, Signal 2-2, Capital One 1-2 at NX LED 0-4. Samantalang sa Pool B naman ay nangunguna ang Sos Coffee 3-0, Petrogas 3-1, Creamline 2-2, Akari Chargers 2-1, Cherry Tigo 1-3 at Galleries Tower High Risers 0-4. At nakita nyo naman yung mga natitirang laban nila kaya good luck na lamang. Ngayon naman ay ibigay po natin ang top import best scorer. Capital One, Farm Fresh at Sos Coffee pa rin. Ngunit humahabol ang import ng PLDT. Nag-improve ang import ng NX LED ngunit baka maungusan pa syempre ang Signal. Import ay nag-ariba ngunit syempre talagang nagsisimula pa lang siya. Grabe pa rin si Palomata sa blockings at sa depensa itong si Kat Arado. Kaya naman good luck na lamang sa mga susunod na laban. Ngayon naman ay ibibigay natin ang game schedule na magaganap nga sa October 28, 2025, venue at saan mapapanood. Narito po. Unang magtatapatan sa first game, Akari Charger vs Galleries, 1:30 p.m. Phil All Ecoil Arena ang venue. Second game, Petrogas vs Sos Coffee, 4 p.m. Third game, Cherry Tigo vs Creamline, 6:30 p.m. Venue again, Phil All Ecoil Arena at mapapanood sa One Sports Plus sa cable. Meron din po sa Pilipinas Live at Signal application. At may PBL.ph Live, kaya ano pang inaantay nyo guys? Kaya hanggang dyan muna po ang ating update. Maraming salamat sa suporta. Isang subscribe lang, malaking tulong na sa channel ko. Thank you very much again.